So, hello, what's up mga kabos idol? Panibagong araw, panibagong topic na naman. So, for today's video, gusto ko pag-usapan ay about sa kung papaano magsimula mag-vlog at kung ano yung mga kailangan sa pag-vlog. Ang dami na nating naging topic, so hindi ko pa sa inyo natatopic kung ano yung mga kailangan sa pag-vlog. So, for today's video, gaya nga nasabi ko kanina sa intro ko, pag-usapan natin kung ano yung mga kailangan sa pagbablog, yung mga equipment sa pagbablog, kung paano mag-start sa pagbablog. Sa mga beginners dyan na gustong mag-vlog, ito pong video na to ay bagay na bagay sa inyo. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share, at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa sunod ko ng mga video. Sa ating mga Filipino, gusto maging vlogger. Kagaya ko. No? Bago lang din. So, itong una na may share ko sa inyo, kailangan natin talaga, hindi pwedeng mawala yung camera. No? Kailangan natin ng camera. Kasi paano tayo mag-shoot, paano tayo gumawa ng video kung wala naman tayong camera? Paano natin ma-record yung mga video natin kung wala tayong camera, 'di ba po? Pero kung wala po kayong camera, no? Pwede naman po mag-start na cellphone yung gamit. Kasi katulad ko, cellphone lang din yung gamit ko sa pagbablog. So, ang ma-advise ko lang po, mas maganda na gamitin natin na cellphone, yung maganda yung quality ng camera, malinaw, at saka maganda din po yung quality ng mic po. No? So, pag may cellphone ka at pag may camera ka, pwede ka na mag-start mag-vlog. Pangalawa po, kailangan natin ng extra battery. Kasi po, katulad niyan, kung gusto mo mag-vlog sa labas, sa outdoor, doon ka mag-vlog, kailangan natin extra battery kasi paano kung malowbat ka bigla. Tapos meron pa kayong mga shoots, meron pa kayong kailangan na i-video, hindi nyo pa natatapos. So, importante talaga may extra tayong battery. Hindi kaya, kung wala kayong extra na battery, pwede din naman na charger. May dala kayong charger. Kung ganon, yung importante talaga, battery o di kaya charger. Para in case, meron kayong mapagsaksakan o meron kayong mapag-chargeran ng inyong mga cellphone o di kaya yung mga camera niyo po. Ito naman ay yung tripod. So, sa mga sanay gumamit ng tripod, lalo na kung nasa labas ka din, kailangan natin talaga ng tripod kasi mahirap maghawak ng cellphone na walang tripod. Masyadong hassle sa pagbablog pag walang tripod. Kaya, kahit ano lang po dyan na tripod, kahit mamahalin or mumurahing tripod, basta importante, meron lang po kayong balance po doon sa cellphone kasi minsan naman nangyayari kasi, ang purpose ng tripod ay merong holder yung cellphone para in case hindi siya mahulog. No? Hindi siya agad-agad mahuhulog, hindi siya delikado. So, yun yung purpose ng tripod at para maging easy na lang sa atin yung pagbablog. Kaya, importante din po ang tripod. Pang-apat po, kailangan din natin ng memory card. Kasi kung wala tayong memory card, paano kung in case lang na biglang ma-full po yung memory, meron tayong extra. Kasi pagka full na, hindi na natin masisave yung mga other na video na na-capture natin, na na-shoot natin, kasi puno na po yung memory ng inyong camera o di kaya inyong cellphone. Kaya importante din po na meron kayong extra na memory card. Panglima po, kailangan din natin ng microphone. Kasi kung katulad niyan, yung cellphone mo ay pangit yung quality ng microphone. So, hindi siya maganda pag yung basag po yung sound na nai-record niya kasi nga pangit yung microphone ng inyong gamit na cellphone. Hindi kaya, kahit anong equipment na ginagamit nyo po sa pag-record. So, pag gusto nyo po na talagang maganda yung quality na inyong voice, kahit sino naman, lahat gusto na maganda yung pagka-record ng ating video, lalo na yung boses natin para mas maintindihan tayo ng ating mga viewers. Dapat malinaw ang ating mga boses at ma-deliver natin ng maayos sa kanila yung mga bagay na gusto nating ipaintindi sa kanila. So, kailangan din natin ng extra na microphone. Ako meron din akong microphone na gamit, isa nga lang kasi wala pa akong pambili.
Pero, ginagamit ko siya pag yung isang cellphone yung gamit ko. Kasi medyo mahina po yung quality ng microphone nun. Kaya talagang ginagamitan ko siya ng extra na mic. So, ito kasi yung ginagamit ko ngayon. Maganda po yung quality ng mic niya. Kaya, di ko na kailangan ng extra na microphone. So, sa inyo po, pwede din naman kayong, meron din naman kayong choices kung gusto nyong bumili ng extra na mic o di kaya huwag na lang. Pero para sa akin, advice ko talaga na bumili na lang kayo ng extra na microphone. Meron naman na order sa mga Lazada o di kaya sa Shopee o na microphone na mura lang. Kaya kung sa mga beginners dyan na wala pang masyadong budget, pwede po kayo magtiyaga lang muna sa murang microphone na pwede naman na pagtiyagaan. So, i-upgrade na lang yan sa sunod kung meron na tayo talaga pambili ng magandang microphone. Yun. At kung kompleto na yung mga equipments na gamitin natin sa pag-vlog, so anong next na gawin? Simulan na ang pag-shoot. Pag simula na mag-vlog, hindi natin pwedeng kalimutan. Yan pinaka-importante din na alam natin kung ano yung mga content na gusto natin. Diba? Kung ano yung mga hilig mo na gawin, kung ano yung niche mo. Yun yung importante. Katulad niya, kung gusto mong magluto, kung mahilig ka magluto, yun yung i-vlog mo. Kung mahilig ka magpatawa, yun yung i-vlog mo. Kung mahilig ka magaling ka sa basketball, sa soccer, kahit anong sports, yun din po yung gawan niyo po ng vlog. Or di kaya magaling ka about sa mga story, pwede din po yung gawa ng vlog. Kahit ano lang naman po dito sa YouTube, pwede natin gawan siya ng vlog. Basta importante dito ay alam natin kung ano yung ginagawa natin at gustong-gusto natin yung ginagawa natin. Kasi ang pangit naman na nag-vlog ka na hindi naman pala, hindi mo naman pala hilig yung ginagawa mo, labang sa loob mo. So, hindi mo pa talaga siya feel. Wow! Katulad dun sa, sa ibang vlogger na nakakailang beses na din na magpalit ng kanilang content kasi nga, hindi sila comfortable na ganun yung napili nila na niche yung content nila. So, katulad ko, meron din naman mga kagaya ko na ako, random din naman yung content ko, pero yung content ko, nagagampanan ko naman siya at gusto-gusto ko talaga. Kaya happy ako sa ginagawa ko. So, yun din po yung pinaka-importante na alam natin kung ano yung mga content natin at kung saan tayo masaya. So, sa pagbablog, importante din yung introduction. Hindi din pwede mawala yon kasi bago tayo mag-start na mag-vlog, meron talagang madalas mga vlogger, halos karamihan, meron talagang introduction. Meron talagang intro. Vlog, kailangan din natin introduction. Ano nga ba yung introduction? Yun yung mga ginagawa ng mga kadalasan ng mga vlogger bago sila magsimula, may intro talaga sila sasabihin. What's up mga idol dyan? So, what's up yo? Mga ganon-ganon. Welcome to my vlog. Yan. So, importante din yung introduction. Kasi, mas maganda yung intro pa lang. Alam mo yung mahikayat mo yung mga viewers mo, manonood mo na sa intro pa lang, makukuha mo na sila agad. Na talagang, ay maganda to. Magandang panoorin. Kasi introduction pa lang, kuwang-kuwa na. Kasi introduction pa lang, kuwang-kuwa mo na agad ang loob ng iyong mga viewers. At importante din sa pag-vlog ay yung eye-to-eye contact, no? Paano ba mag-eye-to-eye contact dito? Lalo na kung nakaharap ka sa cellphone, di kaya sa camera mo. Huwag kang humarap sa mismong screen ng iyong cellphone. Lalo na kung cellphone yung gamit mo. Kasi, pangit tingnan. Katulad dito. Sa screen ako nakatingin. So, hindi ako talaga nakaharap sa aking mga viewers. Parang ibang tao yung kausap ko, hindi yung mga viewers ko. Pag sa screen ako nakaharap, pero pagka sa lens ako nakaharap ng aking cellphone, ramdam ko talaga na kayo yung kausap ko. No? Wow. Kaya importante yung eye-to-eye contact talaga. Sa mata ng ating cellphone, tayo tumingin sa lens ng ating cellphone. Ganun po. At sa pagbablog, kailangan din po ng kailangan din po yung medyo makapal yung mukha natin. Kasi dapat kailangan wala tayong hiya. Kasi sample niyan, pagka sa labas tayo, sa outdoor tayo mag-vlog. No, 'di ba?
So, madaming tao yung manonood. So, dapat, wala tayong hiya. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ganon. Hayaan mo sila kung manonood sila sa iyo or kung ano. Kasi normal na lang yan pagka may makita yung mga tao na nag-vlog or nagsasalita. Or kahit ano pa yung ginagawa, normal na lang yung mag-react sila. So, pag nanood yung mga yun, mag-i-stop din yun at magpapatuloy na lang kung ano yung ginagawa nila. So, kayo na nagva-vlog, dapat lakasan nyo din po yung mga loob ninyo. Yung fighting spirit po ninyo. Kasi, kailangan ho natin yun. Kailangan natin na medyo, alam nyo na. Paano masabi? Kasi dito sa mundo ng pag-vlog, dapat talaga tanggalin na natin kung ano yung hiya na meron tayo. Kasi, commitment na natin to na talagang gusto natin na gawin to yung bagay na to. So, dapat, ayaan nyo na lang kung ano yung mga reaksyon ng mga tao sa paligid nyo pag nagbablog kayo. So, isa din po yun sa pinaka-importante sa pagbablog. At ang pinaka-importante din ay dapat marunong din tayo sa editing, no? Sa video editing. Katulad ko, ang dami ko na rin ng mga nasabi. So, dahil nga tao lang tayo, nagkakamali din tayo. So, doon din naman tayo pupunta sa pagiging magaling. 'Di ba? Lahat naman tayo nagsisimula sa umpisa. Nagkakamali talaga tayo. Pero ang maganda doon, pag nagkamali tayo, accept na lang natin at gawin na lang natin na ang motivation no sa susunod, galingan na natin. Kasi nga, natuto na tayo sa mga mali natin, 'di ba? So, may kasabihan nga na our mistakes makes us perfect. Pagka nagkamali tayo, edi sunod magiging perfect na tayo. 'Di ba po? So, 'yun, dapat marunong tayo mag-edit. Dandahan lang. Mag-start muna tayo sa common na pag-i-edit, sa mga simpleng pag-i-edit, hanggang sa i-ano mo yung sarili mo, sanayin mo, manood ka ng mga video na tutorial, kagaya ng ginagawa ko na mag-share kung paano ginagawa yung pag-i-edit, mas mabilis mag-edit, ganon. At saka advice ko din, gumamit tayo ng mga apps na makakatulong sa atin sa pag-i-edit. Merong mga apps dyan na may mga magaganda yung edit, maganda yung, yun nga po, ginagamit sa pag-i-edit. Pero iba kasi may bayad siya. So, ang gawin natin, maghanap tayo ng mga editing app na walang bayad. Marami naman po dyan, isa sa mga ginagamit ko, pinakauna yung Vidma, wala siyang bayad. Kailangan lang doon, may data ka o di kaya may wifi kasi may free yon. So, dapat ang gawin mo lang, panoorin mo lang yung ads. After nung ads nila, pwede ka na po mag-edit. O, ganun. Paano Kaya, masabi? try and try lang. Magiging magaling din sa pag-i-edit. So, isa pa, hindi din pwedeng mawala ang background music. So, sa pag-vlog, napakahalaga din ng background music kasi mas mapapa-enhance niya ang quality ng ating vlog, ating video kapag ginagamitan natin ng background music. Kasi, isa din ito sa mga maganda panoorin at maganda pakinggan kapag ang video natin ay naka-play na merong background music. No? O sa mga kailangan, maliban po sa background music, kailangan din natin ng sound effect. Bakit natin kailangan ng sound effect? Kasi, Bakit? maliban sa background music, mas maganda na may sound effect. Katulad yan, pag may mga feelings ka na gustong ipahatid sa iyong mga manonood, katulad yan kung yung content mo ay about love, mas maganda na haluan natin ng sound effect para mas makuha natin yung loob ng ating manonood. Kung yung content naman natin ay about sa mga nakakatawa, so, mas maganda panoorin pag may mga sound effect ka doon na nakakatawa din, 'di ba? Mas alam mo po yung parang mas lalong yung loob natin habang nanonood tayo. Nakakatawa talaga siya kasi lalo nang yung may mga sound effect ka naririnig, 'di ba? Mas nakakaganda siya ng isang video pag may sound effect. Tapos pagka about sports naman, o di kaya about cook, 'di ba? Maganda pa rin na may sound effect na hinahalo natin doon sa ating mga video.
Kasi kung hindi natin siya hahaluan ng sound effect, boring po ang isang video natin. Ang video natin na upload, boring. Kaya maganda talaga, may sound effect. Isa din yan sa nakakatulong sa atin sa ating pag-vlog. So, after nito lahat na discuss ko sa inyo kung ano yung mga kahalagahan, ang mga kailangan, at yung equipment na gagamitin sa pag-vlog, ay syempre, hindi mabubuo ang isang content, ang isang video, ang isang vlog pag walang ending. So, kailangan din natin mag-isip ng magandang ending din sa ating pag-vlog. So, ano ba ang mga kailangan natin sa pag-end ng video natin, ng vlog natin? Ano ba yung kailangan gawin? So, nandoon po yung pagsasabi na thank you so much, pagpapasalamat sa ating mga supporters, sa mga followers natin, sa mga nag-subscribe, sa mga patuloy na nanood, sa mga viewers natin. Yun po, kailangan meron tayong thank you message. Pasasalamat sa ating mga supporters. Kasi, isa din yun sa mas nakakatulong din sa atin sa pagbablog kapag marunong tayo magpasalamat sa ating mga supporters. Diba? At isa pa, yung mga nagpapa-shoutout, i-shoutout din po natin. Kasi yun na lang po yung balik natin sa kanila, doon sa mga nagpapa-shoutout sa atin, na pasalamatan sila sa kanilang mga naitulong sa atin, lalo na sa pag-support sa channel natin. So, importante din po yung sa isang ending ng video na magpasalamat tayo sa ating mga supporters at i-shoutout natin kung sino yung nagpapa-shoutout. Kaya nga importante na lagyan natin sa ending na sample yan, magsasalita ka dyan na thank you so much sa mga nag-support, at kung sino pong gusto magpa-shoutout, maglagay lang po kayo sa comment section na hashtag pa-shoutout, kung ano yung sasabihin mo. Katulad sa akin, hashtag jeans pa-shoutout. Yan, ganun. Ganun yung nilalagay ko. So, sa sunod na video, yung mga magko-comment sa atin, mga nanood sa atin, alam na nila kung ano yung gagawin nila kasi nga, nag-remind ka sa kanila doon na pwede sila mag-comment at kung ano yung pwede i-suggest or magpapa-shoutout sila sa'yo. So, kung tapos na lahat, tapos na nang gawin lahat, naka-prepared na lahat, so, ang gagawin natin, oras na para i-check, double check yung ating mga video. Gaya nga nasabi ko sa nakaraan, 'di ba? Kailangan natin i-double check kasi meron pa rin nakakalusot na mali. Kaya dapat talaga magaling tayong double check talaga natin mabuti. Kasi pagka na-i-upload na natin 'yon, tapos may naka-views na, tapos may nag-like na, may nag-comment na. So, mahirap na po. Napakalaking kawalan po pag in-erase pa natin yan, pag dinilit pa natin. Kaya nasabi ko nakaraang video, bawal tayo mag-delete. Mas maganda na wag tayo mag-delete. Kahit nagkamali pa tayo dyan, wag nating i-delete. So, para mas maganda yung kalalabasan na ating video, wag natin kalimutan lagi mag-double check bago natin siya i-upload. Diba? Tapos nyan, so pagkat na double check na natin, so, it's time to upload your video. Mag-relax. Pwede ka na mag-relax. Antayin mo na lang na tapos yung loading. Habang nag-loading, nag-upload yung video mo, antayin mo na lang. Tapos gumawa ka. After nung ma-upload mo na yung video, pwede mo na siyang gawa ng thumbnail. Yung thumbnail, ibig sabihin ng thumbnail ay yung mga nakikita mo sa isang mga video na umpisa pa lang mayroong mga naka-post doon na picture ko yung parang mas mabilis makuha ng magets ng mga followers mo kung ano yung nalalaman ng iyong content kasi nakalagay na doon mismo, naka-indicate na doon mismo sa thumbnail mo kung ano yung itatopic mo doon sa iyong video. So, yun po yung thumbnail. So, pag-usapan din natin yan sa sunod ko na video kung saan gawa ng mas mabilis at mas maganda na pag-edit ng paggawa ng thumbnail. So, for today's video, natapos na natin yung ating content ngayon. So, gusto ko pong magpasalamat sa lahat-lahat ng mga supporters ko, sa lahat-lahat ng mga nag-support sa akin, mga nag-follow. Thank you so much po sa inyo. Kahit na hindi pa ako ganun kagaling dito sa pagbablog, pero alam ko na dadating din yung time na magiging magaling din ako. Isa din ako sa mga
magaling at susuportahan ng mga mas maraming Pilipino na manonood. So, yun po. Bago din natin makalimutan ng lahat. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At i-click ang notification bell para ma-update kayo sa sunod ko ng mga video.